Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko humakuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilips-tulis mo yung edits ko, bobo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagagat ako. Makagago! Putang ina mo! Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, di paano babariling kita sa ulo? Talo ko la, sa ulo mo, kalbo to, plaka ko. Ano mangyari? Hindi kita iiwan dahil gago ka! Hello, I am the friendly ghost, Casper, and I have a small quiz for you. What kind of Mangasin will we see in this episode? A. Angry Mangasin. I-post mo yung address mo, poking ina mo! B. Happy Mangasin. Pakagago! Oh. C. Pastor Mangasin. Ang walang kapatawaran, ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat ito'y walang hanggang kasalanan. So yun ang gusto ko ipaliwanag doon na magsisi ka man na magsisi, nilapastangan mo na yan. Walang hanggang kasalanan yan. Or D. Stressed Mangasin. Hindi nga, wala nang iPhone, basta yung pansalpak lang tapos USB, oo. The answer is A. Angry Mangasin. Makagago! Putang ina mo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest trilyonaryo sa balat ng social media. Ang taong pinagkautangan ni First Lady Lisa Marcos. Ni Lisa? Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. You are not Marcos Scammer! Manny Pacquiao. Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapon. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. At ang lahat ng angka ng mga Marcos ay may utang na loob daw. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Lalong-lalo na si Amy Marcos sa kanya. Huwag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw, marami ka utang na loob sa akin. The biggest Pau user, mga kahombre ko. Akala ko ba Pau lang yan? Advisean nyo na siya. Kumuha ng sobrang gagaling na abogado. Partida, baka gamitin ko rito, Pau lawyer na lang eh. Hindi pa sila manalo. At marami kang abogado, bakit ka nakatila dyan? Oh, huli ka na naman. Unggoy! Unggoy? Unggoy yan. The biggest sinungaling, mga kahombre ko. Magaling maghamon. So ngayon, kapag hindi pa siya gumagawa ng waiver, araw-araw ako magla-live. Araw-araw, 2 beses. Isa sa hapon, isa sa madaling araw. Ipapahiya ko yan. 5 minutes sa full combat, yung isa talian ng bewang. Parehas kami may tari. Tas nung pinuntahan ko na, nakameme bigla. Norman, gusgusin, palakpakan ng donut sa tumbong ang putang inang yade. Sabay-sabay, donatin mo ako.
ako sa Facebook, dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron ho tayong 48 videos ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal na huwad na mga kahombre ko sa internet, ito daw ay gatas! Nagatas! 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 Nagatas mga kahombre ko! And yes, kahit isang video pa lang ang kumakagat sa revenue sa YouTube ko this month, we will still be making millions! Paldo! Kayo ang mga tunay na demonyo! Sa last video ay nagkaroon tayo ng isang panayam kasama ang dating tauhan ni Norman Gusgusin na si Ian, mga kahombre ko. Diba may live ka pa? Andito, sinave ko. Unang live mo, in fairness, wala naman nawala. In fairness, wala naman akong nakikitang nawala. In fairness naman. I don't know the reason of abandoning the house. Kasi yung mga relo ko, mga belt ko na mamahalin, intact naman lahat. Wala namang nawala. Tapos yung napanood mo na interview ko, biglang maraming nawala. Titingnan ko pa, malay mo, pag uwi ko mamaya, makita ko marami palang nawala doon. O di kakasuhan ko. Ganun na lang kasimple yun. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Sinagot ni Gusgusin ang isang netizen dahil sinabihan itong hindi daw siya mayaman. Sabi, mali magpanggap talaga manong. Kung di lawyer, wag sabihin lawyer. Likewise, kung hindi totoo mayaman, wag di sabihin na mayaman. Both ways, sir. Okay. Sasagutin kita, Richmond Snack. What is the definition of mayaman? Halimbawa, if you have 10 million, mayaman ka na ba nun? Pwede, di ba? Paano kung you have 100 million? Mayaman ka rin na nun. Mayaman ka na ba nun? Paano kung you have $30 million? Hindi ka pa mayaman nun? Alam mo ba, Richmond Ducks, kung magkano yung ipinamigay ko nung pandemic? Kung sarili kong pera? Kung magkano? Yung cash na ibinili ko ng PPE. PPE ha? PPE. Protective gear. Okay? At gatas. Gatas. PPE, gatas. At sa lahat ng mga taga-government agencies, $3 million US dollar. Bukod pa yung ibinili ko ng kalabasa at bukod pa yung ibinili ko ng bigas. Alam mo ba kung magkano binili ko ng bigas? Kulang-kulang 700 milyon ang ginastos ko. Ang isang truck na bigas, 3.2 million ang halaga. Isang truck yon na trailer. Araw-araw, isang trailer sa Maynila, isang trailer pabiyaheng probinsya, isang trailer sa Isabela. Alam mo ba na araw-araw ng pandemic ko gagastos ako ng 17 to 23 million a day? Paano mo naman sasabihin hindi ako mayaman? Wow! Gumastos ka ng 17 million to 23 million o natanggap mo yan sa ating mga mahal na mga OFW. Ay, nako Norman Gusgusin. Ang dami ng resibo, itatanggi mo pa. Sa bagay, hindi mo nga ba naman itatanggi? Galing na sa bunganga mo na sinungaling ka. Pero sabi ko nga, nuknukan ako ng sinungaling nun. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If there is necessary for me to lie, I lie. Sinungaling ka ngang talaga, pero kahit hindi lumalabas sa bunganga mo, klaro na yan sa mga tao sa social media, lalong-lalo na sa mga kahombre ko, na sinungaling ka. Yung kahombre, ulul. Kahombrehin mo yung mukha mo, gunggong. Sa ngayon, mayaman pa naman daw siya, mga kahombre ko. Sa ngayon, mayaman pa rin. To afford, para ma-afford ko yung mabuhay ng ganito, may pera pa rin. Hindi na lang kasing extravagant nung before ako makulong. So what you mean by both ways? Hindi, sinasagot lang kita ng tama. Baka kasi nagugulumihanan ka. Yung sindikato gumastos. Ay, huwag natin ibahin yung usapan. Ang usapan natin dito, pinagmamalaki nyo yung abogadong kriminal. May sindikatong gumastos, kago. Sindikatuhin mo mukha mo o gawa ka bagong channel.
Ang estado niya ay madalas siya sa Heritage Hotel, oo. Ayun ba ang definition mo ng mayaman, Norman Gusgusin? Ang ikaw ay magtago at literal na magbayad ng per day na mga 2,000 to 3,000 pesos sa isang hotel na ano lang ang nakukuha mo, free breakfast. Kahit ako, kaya kong gawin yun, Norman Gusgusin. Hindi yun pang trilyonaryo. Ano ka ba naman? Alam mo kung ano ang pantrilyonaryo? Yung maging masaya kasama ang pamilya. At wala ka nun! Ako lang ang walang pamilya, wala nagmamahal sa akin eh. Oo, kaya nag-iisa na lang ako. Imagine ninyo mga kahombre ko, lumipas ang Pasko, lumipas ang bagong taon, kahit isa home picture kasama ang pamilya man lang, wala. Instead, mga kahombre ko, naka-live siya at nanghihingi ng palipad, /limos. Nakakahiya, mga kahombre ko. Kahit nga ultimong si Mimgad, na aking editor, nag-ibang bansa. Nadaig ka pa, pero sa bagay, wag na natin pag-usapan yung ibang bansa kasi hindi ka naman makakapunta sa ibang bansa dahil out on bail ka lang. Ingat ka sa mga salita mo, ha? Nako, baka mamaya niyan, ang resolution nun, literal na kulong ka. Liyari ka dyan sa human trafficking case mo. Oo. Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTapSend. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. At saka mga kahombre ko, magtataka pa ba kayo? Galing na mismo sa taong super updated sa kanya kasi nito lang yung few weeks ago. Kasama niya, bumaliktad sa kanya. Galing kay Ian na... Palipad-palipad mo, umamin ka ng sarili mo. Sir, FLM, saludo. Umamin ka ng sarili mo. Yan ang naging allowance mo everyday. Kala ka panay ka live. 3 times a day ka nagla-live. Totoo po yun, sir. Diba? So in short, wala kang negosyo, hindi ka negosyante tulad ng pinoportray mo. Ikaw ay isang malaking kabalbalan simula sa pangalan mo, sa pagkatao mo, sa birthplace mo, at birthdays mo, dalawa? Ano yun? Wala ka na tuloy lisensya? Oo! Noon, mga kahombre ko, kumalat ho ang balita na si Gusgusin ay na-ambush daw at pinaulanan ng bala. Napunta ako sa libingan ng mga buhay. Paiba-iba ang tama ng bala sa katawan nito. Oh, wag niyong kakalimutan, mga kahombre ko. Inuulit ko lang to sa inyo para ma-recall nyo kasi sobrang halaga ho nito. Lalo na sa mga bagong viewers. Ginawa niya ho ito, mga kahombre ko, dahil sa utang niyang 2 milyon kay Mrs. Legaya Vera Perez. Yan ho ay post ni Yulen Marcos. Isa ho sa nagpakulong sa kanya noon, kung maaalala nyo yan. So, napakahalaga nito, mga kahombre ko. Napakahalagang bits and piece po nito. Tapos inilabas niya ho
Sa isang newspaper ito, mga kahombre ko. Ngunit makikita niyong lahat dito na initially yung pinicturan ho ay nasa left. Tapos biglang naging si San Goku Laong na po siya, mga kahombre ko. At nasa baba po ang kanyang sugat. Wow! Wala na bigla yung sugat niya sa left. At ito ho ang pinakamatindi. Mukhang tumagos, mga kahombre ko. Putya, ang tibay ho talaga ng katawan. At pagmumuka ni San Goku Laong. Kasi tignan nyo, tumagos ho sa likod yung bala, mga kahombre ko. And yet, buhay na buhay pa siya. Napunta ako sa libingan ng mga buhay. Oo! Nasaan ba agimat mo? Nasa ilong? Tarantado! At dito, matatawa na kayo, mga kahombre ko. Si San Goku Laong ho, ang ginamit niyang mask, okay, para sa oxygen mask niya, ay yung ginagamit ko kapag hinihika ako. Very famous ho yan sa mga taong asthmatic na tulad ko. Kasi pang nebulizer po yung mask na yan. Hindi po yan pang oxygen, mga kahombre ko. No way, wala akong alam sa medisina. Pero ayan ang gamit ko pag hinihika ako, mga kahombre ko. Ang galing talaga ni Kulaong. Napakatibay. Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. At yung tube na yan, mga kahombre ko, nabibili lang ho yan sa Mercury Drug. Kasi ba yan yung madalas masira sa mga taong merong ventilator. Alam nyo, you understand what I'm saying? Yung mask na yan, together with the tubo, siguro nasa 200 piso lang po yan sa Mercury Drug. Kasi madalas ko yan ginagamit, mga kahombre ko, sa tuwing hinihika ako, okay? Umusbong din ang video ni Gusgusin kung saan nag-swimming ito at nakitang walang bakas na peklat ang kanyang katawan. Hindi kaya dahil yan sa magic beans na kinain ni Goku Laong, mga kahombre ko, pati yung mga sugat na pangpatayan niya, nawala. Napakatibay talaga nito, mga kahombre ko. Iba talaga. Tanga! Napakatibay ho nito si Goku Laong. Pero baka hindi siya si Goku Laong. Baka actually mas kamukha niya si Piccolo. May regeneration power ho siya, mga kahombre ko. Yung tipong kahit maputo lang isang arm niya, tutubo ulit. Iba ka talaga, Goku Laong. The biggest ever to do it. Boy support. Tangina mo, magkikita rin tayo. Kamakailan lang, si Norman Gusgusin ay nagawang magmalaki na naman ho kay MG. Pero hanggang dun lang. Yun lang. O, di walang kwenta. Pero yung kinasok ko sa kanya, pinadalan akong kabao, sinugod ako sa bahay. Corroborated sila, as in corroborated. Binidyohan yung sasakyan ko, yung bahay ko, paglipat ko, ganun na naman yung ginawa. Ayun. Corroborated yun with full pack evidence yun. Hindi nila malulusutan yun. Advisean nyo na siya. Kumuha ng sobrang gagaling na abogado. Partida, baka gamitin ko rito, pau lawyer na lang eh. Hindi pa sila manalo. Norman Gusgusin, kahit pau lawyer lang, ang kapal naman ng pagmumukha mong sabihing pau lawyer lang. Ano bang pinagkaiba ng public attorney at private attorney, ha? Di hamak naman, no, na mas dapat pagbutihin ng mga pau ang kanilang mga trabaho dahil ang kanilang tinatayuan ay yung mga taong mahihirap. Alam mo ba yun, ha? So, hindi naman maglalagay ang ating gobyerno ng palpak na abogado sa pau. Imposible yun, mga kahombre ko. Sigurado, mas competitive ho yung mga yan. Kasi mas kailangan ng boses at tulong ng mga mahihirap na tao. Alam nyo yan, mga kahombre ko, at definitely, karespeto ho yung mga yan at may dignidad lumaban. Bakit kamo? Kasi they work for free. Para tumulong din sa mga taong nangangailangan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kahit kailan na pau lang ang mga bumubuo sa ating pau. Huwag kayong papayag, mga kahombre ko. Kasi isa na naman to sa kahibangan ng hinayupak na ito, mga kahombre ko. Pasensya na kayo. Mabigat na ho ang hangin natin dito sa tao na to, mga kahombre ko. Malapit-lapit na ho tayo sa ating limits. Real talk yan. Inang ina mo, bakla!
Nagkaroon naman ng isang post si Food Genius kung saan namatahan nitong si Gusgusin ay pumipila sa pau. Ay, nako. Ayan, ayun na nga. Kahapon, ayon kay Friendly Ghost, pumila raw si Norman Mangusin sa pau. Nag-method acting bilang mahirap para mag-inquire at humingi ng assistance. Pero ang plot twist, sa hintayan ng Fiscal's Office siya umupo para in case na may makakita, may instant alibi. Nandito lang po ako, research at magdodonate. Kaso fail ang disguise. May naka-identify sa kanya at nagsabi, hindi ba ikaw yung nagmayaman challenge dati? Sabi ng Pau, sorry sir, hindi po sakop ng Pau ang mayaman. Mayaman challenge noon, Pau challenge ngayon. Tapos syempre mga kahombre ko, kahit halatang halata na ho, muka sa muka, itinanggi niya pa rin. Bakit ka pumila sa PAW? Hahaha. Bakit ka pumila sa PAW? Hahaha. Yan ba paniniwala mo? Pumila ako sa PAW. Bakit naman ako pipila sa PAW? Hindi ako tatanggapin doon. May pambayad kasi ko ng abogado. So hindi ako tatanggapin sa PAW. Oh. At saka nandun yung dalawang abogado ko. Isang Atenista at saka isang Harvard. Wow! Kung meron kang abogadong nagtapos sa Harvard, malamang ang inaral niyan ay yung batas sa Amerika. Ano alam niyan sa batas sa Pilipinas? At least ako nagyabang ako, putang ina, minahal ako ng taong bayan, buong Pilipinas yung tinulungan ko, di ba? Kung hindi ka ba naman gunggong at kalahati, Norman Gusgusin, iyayabang mo pa ang foreign school? Ha? Kung yun ang iniyayabang mo, ano ba magiging trabaho niyan? Abogado dito sa Pilipinas, hindi sa Amerika. So definitely, ang abogado dito sa atin, dapat dito magtatapos. Magkaiba, Norman Gusgusin, ang batas sa Pilipinas at batas sa Amerika. Diyos ko naman, umabot ka ng ganyang edad na ganyan kang kaob-ob? Legit ba yan? At nitong mga nakaraan, mga kahombre ko, paulit-ulit ho si Norman Gusgusin. To the point na magla-live siya ng 3 oras, mga kahombre ko. 3 oras! 2 lang ho ang topic niya. Isa tungkol sa fake lawyer at isa tungkol sa akin. So, ganito yan, mga kahombre ko, ha? Wala nga nakita dong Mark Jason Roger war na kulang-kulang. Oo, dahil abala ka sa pagtatago sa kriminal mong abogado, di ba? Ito po yung pinagmamalaki ni Makagago na best lawyer daw niya. Yan. Hanggang ngayon, no, wala pang sagot sa akin si Makagago at hindi pa niya maribat ang aking mga paratang na kung bakit yung kanyang mga kahombre ay ipinagtutulakan niya sa kumunoy. Yon. Kung lehitimo nga talaga, Norman Gusgusin, na ang aking mga abogado ay peke, sagutin mo na lang ito. Bakit sa Isabela, nakuha namin yung complaint mo? Tandaan nyo, mga kahombre ko, yung ikinomplain po niyan sa akin, ang ginamit niya ay pekeng address ko. Una, mga kahombre ko, nagpalipad ako ng tao doon. Initially, akala namin possible yung tulad ng sa ibang syudad na assistant lang ng isa sa mga abogado ko ang pupunta doon sa lugar at pwede nang makuha yung complaint. Dahil ho sa Isabela, mga kahombre ko, ay napakahigpit kasi alam nyo naman, probinsya ho yan. And we respect kung ano ang gusto nila, kung ano ang dinedemand nila. So sabi ho sa Isabela, hindi mo to pwedeng makuha. Ang pwede lang kumuha nito ay yung lawyer na nagre-representa sa kliyente na ito. Anong ginawa namin, mga kahombre ko? Pangalawang flight, abogado ko na po ang kumuha ng complaint. Very clear. Siyempre, may mga idea mga yan. Norman Gusgusin, papaano nangyari yon? Kung yung sinasabi mo na peke ang abogado ko, ang mga abogado ko, ha? Papaano nangyari na nakuha namin yung complaint mo? And ito pa, mga kahombre ko, at sa'yo, Norman Gusgusin. Pumunta sa PI sa kaso ko sa'yo at sa kaso mo sa akin, sa Parañaque, sino ba? At sino ba ang nag-file ng mga complaint ko sa'yo? Sino bang kasama ko doon na pumunta? Tanga!
nung ako ay nag-file ng maraming kaso sa'yo, obviously, abogado ko. Ha? Ganon yun, Norman Gusgusin. Di ba nanumpa ako? Kasama ko yung abogado ko doon. Now, pangalawa mga kahombre ko, yung PI ko naman sa kanya. Di ba? Yung PI na mga naganap. Sino ba kumukuha ng complaint ko? Diyan sa Paranaque. Ha? Nakita nyo ba ako na tulad niya? Napaikot-ikot sa Paranaque sa kainitan na ito? Syempre hindi. Kasi may abogado ho ako. Tandaan mo to, Norman Gusgusin. Baka wala ka na namang idea. Ang tunay na abogado na pwede mong sabihing abogado mo ay abogadong may retainer ka. Abogadong merong kang contract. Ngayon, dahil sa mga kasinungalingan mo na naman na binabato, dagdag kaso ka na naman. Oo, wala kang patunay na abogado ko yung sinasabi mo na peking abogado. Tama? Pero ikinakalat mo sa social media yon. Ano ang tawag mo doon? Libelous statement. Kasi hindi totoo. Wala kang proper documents to back up your allegations. False accusations na naman. Imaginein mo yon, patong na kaso na nga ang kinakaharap mo. Dinadagdagan mo pa ng dinadagdagan. Relax, Norman Gusgusin. Hindi ako tulad ng mga nakalaban mo noon na walang pangkaso sa'yo. Kaya ko talaga na maglabas ng pangkaso sa'yo ng paulit-ulit. Walang problema doon. Oo. Pero nakita ko, mga kahombre ko, ha? This guy is full of stress now. Grabe ang stress ni Norman Gusgusin itong mga nakalipas, mga kahombre ko. Napakatibay ho ng pagmumuka at sitwasyon ng utak nito. Ano? Actually, hindi na ho nito alam kung saan ba siya pupunta tuwing Biyernes. Pag wala ho siya sa hotel, nag-iibang lugar ho siya. Alam nyo na yon kung bakit? Oo. At alam niya na rin yan kung bakit? Oo. For resolution na yon, malamang mawarang tayo ron. Malamang. So, pag-bail na lang tayo. Ganon yun. Just in case. Warrant is almost out, guys. Timber na. Oy, warantin mo mukha mo. Gago, anticipated ko na yan, bobo. O, magkano bail niyan? 10,000? Baka 5,000 nga lang si Raulo. Kinakinan to. Hindi mo ako mapagtatatakot dyan. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Mga kahombre ko, I am really working on it. At para sa mga OFW na rin, na nadali ng tao na ito, I am working on it. Kaso lang, ito ho yung paulit-ulit ko na sinasabi. This may work for now, but this will not work for tomorrow. Bakit kamo? Kasi kahit ho malabasan ito ng warrant through my complaint, kahit ho makulong ito, may bail ho yun. Kasi cyber libel lang yan. Libel lang po yan. And people comes out of that. Kasi bailable yung kaso na yan, mga kahombre ko. Di ba? Malaki na halaga ang bail niyan, obviously. Pero bailable. Kaya uulitin ko ulit. Yung tunay na mga taong nagrereklamo sa tao na ito na may mabigat daw kesyo na ginawa ang tao na ito sa kanila, lumabas na kayo at mag-file na kayo kung lehitimo nga ba talaga yung pinagsasasabi nyo. Hindi yung puro lang kayo dada sa social media, wala naman kayong ginagawa. And in fact, mapapansin nyo, ang daming mga influencers na maliliit na nagsisulputan. Yang mga influencers na yan, para sa akin, yes, they are okay. Lahat naman tayo ay here para gatasan yan at para wasakin ng tuluyan.
Pero, yang mga influencers na yan, naliliitan talaga ako dyan. Hindi lang sa YT, hindi lang sa views, kundi literal sa personal. Alam nyo kung bakit? Kung totoong gusto nyong tumulong sa mga OFW, sa mga taong umaasa, kasuhan nyo rin yan. Ang dami rin sinasabi ng hinayupak na yan sa inyo, kasuhan nyo rin kahit libel lang, di ba? Hindi yung puro dadalang kayo sa social media at afterwards, kayo pa mismo, yung may ganang magreklamo. Eh wala naman kayong ginawa. Sa totoo lang mga kahombre ko, ha? Maraming tumutulong sa atin, obviously. Pero itong laban na ito, laban to ni Makagago at ng mga kahombre niya and now, ng pamilya ko. Sino ba nagkaso dyan? Ako, asawa ko, at mga pamilya ko. Mga magulang ko. Isa kaming buong pamilya na nagkaso sa taong yan. Oops! Nasabi ko, pero yaan mo na. Nakapag-check ka na ba sa Laguna? Lagot ka. Di ba dinamay mo rin magulang ko? Ayun! Putang ina mo, puki ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, putang ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Mali ka kasi ng binangga. Sabi ko naman sa'yo, hindi sa lahat uubra yung kabulastugan mo. Tama lang na magtago ka. Ha? Kasi left and right, sabay-sabay lalabas ang warrant mo. Iba't ibang syudad. Palakpakan ang putang inang yan. So hanggat hindi kayo nagfa-file ng complaint, no? Para sa mga dinadamay nito, si Kulaong, sa social media at sa mga video niya, mananatili kayong maliit sa akin. Kasi papaano kayo makakatulong sa akin, sa amin, sa mga tao at sa mga OFW kung ako lang ang gumagalaw? Na literal, na legit. Tapos kayo pa ang may ganang magreklamo? Aba, ang tibay nyo! Kaya mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, it's better to come back kung paano tayo nagsimula. Yun tayo na lang. So ngayon, kapag hindi pa siya gumagawa ng waiver, araw-araw ako magla-live. Araw-araw, 2 beses. Isa sa hapon, isa sa madaling araw. Ipapahiya ko yan. Di ba, Makagago? Di ka ba nahihiya sa pamilya mo? Lalo na sa mga magulang mo? Di ka ba nahihiya? Nagkaroon sila ng anak na walang bayag na katulad mo? Hanggat di ka pumipirma ng waiver, uulitin ko. 2 beses ang araw ako magla-live. Ipamumukha ko sa tao kung gaano ka ka-fake news. Ipamumukha ko sa tao na wala kang bayag, puro ka bunganga, feeling strong ka, weak ka, poking ina mo. Wala nang bearing yung pagtira niya sa akin. Kahit maggawa-gawa pa siya ng video niya, wala nang sustansya yun. Wala nang bearing yun. Bakit? Tingnan mo lahat ng video ko, 2 beses isang araw, minumura ko siyang poking ng ina niya. Pinangangalandakan ko dito na wala siyang bayag, duwag siya, ampaw siya, hinrotot siya. Di ba? As sakit nun. Wala na sasakit sa pinagsasasabi ko. Oo. Hindrotot, walang bayag, buslog. Oo, di ba? Wala na sasakit. Sa kanya na lahat. Kaput-aputahan ng ina niya. Di ba? Sakit. Di ba? Sobrang bastos ng bunganga na. So kung na ibinabato ko sa kanya. So kung magpo-post lang siya at hindi waiver yung ipinopost niya, na lumalaban siya, na walang demandahan ng 2 round sa akin, isang full combat at isang talian sa bewang, pag wala siyang ginawang ganon, wala na maniniwala sa post niya. O yun naman pala, Norman Gusgusin. Ikaw mismo ang nagyaya sa akin, di ba? Ang gusto mo pa nga, talian ng bewang at tarian tayo di ba? Ayan o, galing sa waiver mo. Ano to? Nagka-amnesia ka? Nakalimutan mo all of a sudden? Yung mga gusto mong mangyari? Yung mga pinagsasasabi mo? Tapos, after nyan, May CCTV footage yun may report pa yung buong subdivision. May report din yung guard, may logbook pa na nagpupumilit, pumasok yung sasakyan niya. Banta sa buhay ko yun anong pinuntahan? Ikaw nga nagpapunta sa akin, di ba? Alam mo ba ang plano ko doon? Pirmahan ko yung waiver mo. Tapos gawin na natin yung gagawin natin. Hulog na hulog ka na naman sa bitag.
Malamang, di ba? Bakit pa ako sasagot sa'yo ulit sa video? Hindi ba mas maganda yun? Nasa personal na ako, bumaba ka, ibigay mo yung waiver, pipirmahan ko, game na. Di ba? Kaso, eto ang nangyari sa'yo. Gagawin ka namin katuwaan ng mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss, sa labas ng village. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Tangina mo? BF Homes ka pang nalalaman? Pupunta ka pala putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Ang bobo mo, poking ina mo. Putang ina mo, bakit ka dyan pupunta? Sino lalabas sa'yo? Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan eh. Naisip ko, baka may anak din. Diba? Sa 10 sinabi mo, 11 kasinungalingan. Duwag naman, di ba? So ngayon, ayan ang dipensang simple lang na gagawin ko sa'yo. Super simple lang, di ba? At ikaw pa may ganang mangkaso? Ang galing mo talaga! Kaso, wasak na wasak ka ngayon! Oo! Yan pa isa, yang si Food Genius, ang yabang-yabang nung nabutasan mo, boss. FLM biglang post na hindi daw siya nakikialam sa personal na issue ni Sabi, pero sausaw ng sausaw sa issue mo. Hindi, kilala na natin yan. Oo, may budol-budol yan. Oo, si Yulen. Oo, kita ko, nakilala ko na. Makakahon na yan. Yung mga pinagpo-post niya, todas siya. Todas na siya. Oo, todas na siya. Oo. Pag uwi niya sa Pilipinas, tospok na siya. Oo. Oh, Yulen, uwi ka na daw dito sa Pinas. Oo. Yari ka kayo, Yulen. Alam mo ba, nag-live ka. Napanood ka nung abogadong pinost mo. Tinanong sa akin, kilala mo to? Sabi ko, oo, kilala ko yan. Yulen budol-budol yan. Sabi ko, ito tunay niyang pangalan. Ayos na. Kilala na natin to. Nabuksan nga nila Yulen ha, para maniwala ka. Nabuksan nga nila yung YouTube mo eh. Yung ano mo eh, yung original ko sa Mukin Reate yung account eh. Yun naman pala. Si Yulin Marcos naman pala sa tingin mo si Food Genius. Ngayon, bakit mo ako dinadamay sa reklamo mo na ako si Food Genius? Lagot ka ngayon. Lagot ka ngayon. Perjury ka ngayon. 50 million para sa danyos kasi nang istorbo ka sa akin for no reason. 50 million kahit kunin ko na lang yung E150 mo tsaka yung expedition mo. Okay lang yon. Okay ninam. Talagang huhubarang kita. Pagpapaldahin kita. Tutumbungin kita. Ayan ang pinakamatindi ko na alas para sa perjury mo. Tandaan mo, magdasal ka. Baka mamaya ang resolution niyan favorable sa akin. Lagot ka dyan, boy. Pag favorable yan sa akin, alam mo mangyayari next? Babalik sa'yo yan, parang boomerang. 50 million na sisingilin ko sa yung danyos. Kasi binigyan mo ako ng trouble for no reason. Yari ka, boy. Dasal ka, ha? Mag-live ka na 24 hours. Baka sakaling may big fish na magbigay sa'yo ng donasyon. Ubus ka ngayon? Oo. At dito ho, mapapansin natin, mga kahombre ko. Noon kasi nga ako'y nagbakasyon, di ba? Siyempre, holidays yun. Nasa bakasyon tayo. Si Norman Gusgusin ho ay napaka-alive.
Ang saya niya everyday, mga kahombre ko. Nung bumalik ko, eto na siya. O, aba, tingnan mo kung meron doon, Ano yung Hindi, kahit na yung pinaka-titi lang na pwede rito. ano ba yung iPhone? Hindi nga, wala nang iPhone. Basta yung pansalpak lang tapos USB, oo. Ba, tubig ah. Ano bang nangyayari sa'yo, Norman Gusgusin, ha? Ano ka ba, si Sensoy Kulaong? Meron kang 7 pagkakakilanlan. 7 ho ang karakter ni Sensoy para sa mga hindi nakakaalam, mga kahombre ko. Ganyan ka ba, Norman Gusgusin, ha? Mukhang na-activate na naman sa immune system mo yung inihi sa'yo ni Satanas na kademonyohan. Maraming salamat sa inyo lahat. See you next time. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.